Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Meron sa aking nag-PM, gigil na gigil dito sa dito sa Fiang na to. Si Fiang, sino ba yung Fiang na yon? Ni-research ko pa to eh. Itong Fiang na to, ito yata yung sa PBB, tama ba ako? Fiang. Pakita ko sa inyo ha. Oo, Big Brother siya. Ayon sa Wikipedia, no, nag-ano siya sa Gen 11 big winner. Ayan no, si Fiang. Now, ito si Fiang na to, naka-gain siya ng maraming supporter. Then, controversial yung ano niya ngayon eh, yung concert niya, no? Saan ba tong concert niya na to? Pinag-usapan ng buong Pilipinas daw matapos ang kanyang album launch sa New Frontier Theater. Nakapunta na ako sa New Frontier Theater na yan nung pumunta sa Pilipinas si Mike Shinoda. 'Di ba namatay si Chester Bennington? Yung na Linkin Park, co-vocalist ng Linkin Park. Nag-ano diyan si Mike Shinoda na solo album niya, nag-promote. Pumunta ako diyan. So, maliit lang yung venue. Siguro, gaano ba kalaki yung Gaano ba kalaki yung New Frontier Theater na yan? Basta maliit lang yan eh. Nakapunta na kayo ng SM Valenzuela. Tapos, nakanood na kayo sa sinihan ng SM Valenzuela. Ganun lang kalaki yung niyan. Hindi kalakihan yung wait lang ha, kung ikukumpara ko, parang Sky Dome sa SM North EDSA, parang ganun. Kaya lang, ang New Frontier Theater na yan, mahaba ng konti. Yung Sky Dome kasi bilog, di ba, sa SM North. Mga ganun lang kalaki yan. So, ito yung performance niya, no? Sana hindi tayo makopyright. Pag na-mute ito, ibig sabihin na-copyright ako ha. Halatang lip sync, no? Isa rin yun sa issue eh. Napanood ko din yung kay napanood ko yung kay Makagago, na content niya to eh. Parang, bago ko kasi content to, pinanood ko muna kay Makagago, lip sync daw. Well, may mga gumagawa naman yan, Pero kasi, singer ka kasi eh. Kailangan i-showcase mo yung talent mo. Kung may talent ka man, Diba? Una, hindi ko muna magpapaka-neutral ako ha. Pipilitin ko ipagtanggol si Fiang. Kasi lahat na lang ng content tungkol kay Fiang puro negative sa kanya eh. Pipili ko maging positive. 'Di ba? Lip sync, normal na ginagawa lip sync. Kaya lang normal 'yon sa mga celebrity na hindi naman talaga career ang pagkanta. Katulad ng 'di ba pagka noon time show pag may pinopromote na pelikula ang love team, kakanta yan. Understandable na mag-lip sync sila kasi hindi naman ang goal nila ay mag-promote ng album. 'Di ba? Para ang intention lang noon, pakiligin yung mga audience para maging interesado do sa project nila. Pati yung mga sayaw-sayaw, 'di ba? Pero ito kasi si Fiang, album kasi yung pinopromote mo, ibig sabihin professional singer ka eh. Bakit kailangan mag-lip sync? Hindi ko naiintindihan. Para bang tinatanggap mo sa sarili mo na wala kang talent? Pinipilit ko maging positive pero negative pa rin. Pero wag kayong mag-alala, may babawi ako. Yung mga fans ni Fiang. Maging ang lakot, yung takot, matatawi rin kahit ano na umabot sa papawi rin. Saan man dako'y pinangako, magkakarating. Kasi
supposed to be, di ba pagka live yan, medyo may hingal, may ano yan eh, may mararamdaman kang hingal sa bibig niya eh, pero yung kanta niya, diretso, di ba? Di ba? Ayan, inalis niya na yung mic niya, kumakanta pa rin. Pero, I don't know, ang palusot nung iba, second voice daw yon. Ginagawa din yan ng mga professional singer. Pero hindi eh, second voice ba yung part na yon? Hindi siya second voice eh. Kasi kung second voice yan, magle-layer yung audio niyan, di ba? Well, hindi naman ako expert na singer. Now, ano ba yung komento ko dito? Normal kasi sa Pilipinas yung pagkasikat ka, magkakaroon ka ng concert tsaka album. Marami nang ganyan yan eh. Marami nang ganyan before. May mga artista na nagka-album. Sino ba yon? Bagay, iba may talent kasi si Piolo Pascual, di ba, nagkaroon ng album yun? Kasi yung mga magha-handle kasi sa'yo, yung magiging management mo, hanggat maaari kasi, hanggat mainit ka pa, kailangan ka kasing pagkakitaan. Wala tayong magagawa, negosyo kasi yan eh. Hanggat nararamdaman ng nag-handle sa'yo na mainit ka at marami kang supporter, may opportunity doon para pagkakitaan ka. Matagal ng culture sa Pilipinas yan. Katulad nung Aldab, di ba? Naalala niyo yung Aldab? Nung mainit nag-concert din sila. May album ba ang Aldab? Aldab album. Checkin ko lang ha. O si Alden Richards, di ba? Nagkaroon ng album to. Yung God Gave Me You. Tama ba ako? Oo, may album to. Pati yung Kalye Serie nila nagkaroon din. Kaya lang, compilation ng ibang artist yon. I mean, pagka ang isang tao or isang basta ganyan, nagkaroon pa nga ng movie to eh. Typical yan. Tapos meron naman mga times na katulad ni Sarah Geronimo na sobrang sikat na singer, kinrossover nila sa pag-aartista. Kasi nga mainit din si Sarah Geronimo bilang singer eh. Nagkataon na magaling umarte din si Sarah Geronimo. Di ba? Normal yan. Kung tutuusin, kung mapapakinggan mo yung no offense sa mga fans ng Aldab, yung album ni Alden Richards, wala rin namang kwenta eh. Di ba? Ako wala akong matandaan, kahit na sikat yun, wala akong matandaan na na kanta dun sa album ni Alden Richards. Ano ibig ko sabihin, ganyan talaga ang sa Pilipinas. Siguro ito yung nakikita kong nagiging dahilan kung bakit maraming nagagalit dito. Feeling ko, yung ganyang culture ng Philippine showbiz, kasi ganito yan eh, pag mainit ka, pustahan tayo magkakaroon ng movie to. Or may ginagawa ng movie, or basta, lahat yan, hanggat mainit ka, tetestingin ka sa singing, dancing, acting, hosting, lahat yan. Kumbaga hahanapan ka ng lugar dyan eh. Kaya lahat yan, i-investan ng mga nag-handle sa kanya. Kung saan siya mag-fit, dun siya sa lugar na yon. Di ba? Parang si Sarah Geronimo, ganyan din ang ginawa, di ba? Hanggang sa nag-fit din siya sa maging artista. Billions ang kinikita ni Sarah Geronimo. Yung silang dalawa ni John Lloyd dati nun. Ngayon, ito kay Fiang kasi, dumating na sa point na bagong generation na kasi ito, mahigpit na kasi ang competition sa
sa singing ngayon. Alam niyo kung bakit? Dahil nga kasi sa internet at social media. Ngayon kasi, pagka nag-login ka ng Facebook, ang daming magagaling kumanta. Lalo na sa Spotify, na may yung mga indie na singer. Ang daming magagaling kumanta, ang daming magagaling sumulat ng kanta. Nakita yung libre na ngayon mag-promote ng talent sa Pilipinas. Unlike dati, nung kapanahunan nila, yung Aldab na yan, nila magiging sikat ka lang if mananalo ka sa singing contest or mafi-feature ka sa TV. Di ba nag-start yan si Main Mendoza, di ba? Pa-extra-extra dun sa hanggang sa kinantsawan silang dalawa ni Alden Richards. Hanggang sa umano-ano, di ba? Tapos si Sarah Geronimo naman, sumikat yan dahil sa singing contest. If hindi ka mapipicture sa ganon, yung talent mo, hindi madidiscoveryhan yan. Maliban na lang, kung kumakanta ka sa bar, may producer na pumunta doon sa bar, nakita ka. Diba? Pero pag-iisipan pa rin yon. Ngayon kasi, matatalino na rin yung mga management tetestingin ka muna sa social media. Pag alam nila na mabenta ka sa social media, saka ka lang nila gagastusan. Yung dati kasi sugal Kaya sa sobrang dami ng magagaling na singer, sino ba yung mga sumikat sa sa internet na magagaling na singer? Si Gigi. Kilala yung Gigi? Sino pa ba? Nasaan na nga pala yun? Yung Gigi na yun, yung magaling na babae na kumanta. Nasaan na? Hindi ko na siya nakikita. Tapos, basta may mga sumikat ngayon na singer magagaling, tapos biglang ito isusubo sa mga tao. Yan ganyan. Parang nararamdaman siguro ng mga nanonood na iniinsulto nyo naman kami. Di ba? Para bang ang dami-daming magagaling dyan na walang break. Kasi nalaman na nila maraming talentadong Pinoy dahil sa internet Ang daming magagaling dyan na walang break. Tapos ito, ang pagkakagastusan nyo ng pera na isusubo nyo sa amin. Di ba? Yan ang nagiging problem. Pero, ang maganda naman dito kay Fiang, may mga fans siya na willing talagang gumastos din. Pero ito, kahit pa sabihin mong sold out daw to let's say sold out itong niya, kahit punuin mo yung New Frontier Theater na yun, hindi yan nagre-represent sa sa buong Pilipinas Bakterya pa rin yan Kahit MOA Arena pa yung pag-anuhan mo, pag-concertan mo at ma-sold out mo yun. Aldab nga, na-sold out ang buong ang buong, yung pinakamalaking di ba, yung sa Bulacan, sa Bukawi. Sold out yun, di ba? Hindi rin nagtagal Kasi lilipas din. Ito yung mga talent na, pag wala ka talagang talent, ma-sold out ka man ngayon, lilipas din yan. Di ba? At kahit punuin mo pa yung Bulacan, anong tawag doon sa Bulacan? Philippine Arena. Hindi pa rin yun nagre-represent ng buong Pilipinas. Bakterya pa lang ang bilang nun. Dun sa mas marami pa rin talaga ang ayaw. Ba't parang nilulubog ko lalo si Fiang, sabi ko pagtatanggol. Pero you can't deny naman na marami talaga siyang fans din. Di ba? Pero kung titingnan mo yung sa totoo lang tayo, iniisip ko parang iniinsulto din nga naman yung yung mga, hindi lang yung mga yung mga tao, kundi yung mga talagang magagaling na walang break, na hindi mabigyan ng break. Ba't ito nagagas dahil lang ba nanalo sa sa PBB? Di ba? Dahil nag-hit siya. Tapos ito, next Sarah Geronimo daw. Insulto naman kay Sarah Geronimo yun. Si Sarah Geronimo talaga, dumaan yun talaga
sa audition eh. Tsaka talagang yung level ng boses ni Sarah Geronimo talaga dumaan sa matinding scrutinization ng mga judge yun. Talaga may quality talaga yun si Sarah Geronimo. Hindi, di ba, men? Pero who knows, di ba? Kasi yung galing sa pagkanta naman yan, feeling ko, napag-aaralan naman yan eh. Tama ba ako? Or kailangan talaga talented ka? Kasi feeling ko napapag-aral, o depende pa rin sa atake. Kasi sino sa inyo ang fan ng parokya ni Edgar? Tapatan tayo, hindi naman magandang boses ni Chito Miranda eh. 'Di ba? Pero nadadala nila sa bagay, nagsusulat kasi sila ng kanta eh. At saka banda sila eh, no? Ibang-iba yung atake ng banda eh. Pero yung boses ni Chito Miranda, hindi naman maganda eh. Pero talagang, nagpa-platinum yung album ng parokya ni Edgar. May heart kasi yung mga kanta nila. Tsaka marami nakaka-relate. 'Di ba? Sorry, invalid pa lang ikumpara kay kay Chito Miranda. Kasi yung kay Chito Miranda, although na hindi maganda ang boses niya, swak kasi yung mga sinusulat nila sa puso ng Pinoy, 'di ba? Ito si Fiang kasi, hindi ko naman masasabing pangit ang boses. Okay naman, 'di ba? Kung ikukumpara nyo sa boses ko 'yan, mas magaling naman talaga kumanta to kaysa sa akin or kaysa sa normal na tao. Kaya lang hindi siya sa level na hindi siya sa level na pang singer talaga. Yung pang professional singer. Sabi nga, Fiang just made history with 7.5 million tickets sold out at the iconic 7.5 million? Ilan ba ang capacity ng New Frontier Theater? Kasinungalingan naman to. Ang liit lang nun eh. Theater seat capacity. Ayan o, anong pinagsasabi nito? Ang seat capacity ng New Theater ay 2,325 lang. Anong 7.5 million tickets sold out? She proved that, o baka sarcastic tong na to. Sarcastic tong post na to. 7.5 million? Araneta ba? Ilan ang seat capacity Araneta? Araneta nga 20,000 lang eh. Hindi ano pinagsasabi nito na na 7.5 million tickets sold out. And let's be real, hindi basta-basta ka bibigyan ng slot sa New Frontier. It's a major event. SB19 Regine Velasquez Korean events lang ang hinohold doon. Kay laking venue, kay mahal ng tickets. Hindi rin. Yung panahon ni Mike Shinoda noon 5,000 lang eh. 'Di ba? Kaya naman you have to earn it. You have to move people. You have to fill the room with meaning. Not just music. Fiang did that. She did just sell tickets. She filled seats with stories. Lit the stage with presence and turned every scream into standing ovation. This isn't hype. This is legacy. The next pop star royalty. This is sobra naman to. Sobrang kasinungalingan naman yan. Ito si Sarah Geronimo, yung presence niya talaga, Pero, bigyan natin ng chance, no? Let's say, hindi mo siya kilala as nanalo ng Big Brother. Maganda din naman siya eh.
'Di ba? Siguro kung magkakaroon siya ng concert, hindi dahil isa siyang professional singer, yung parang ano lang, may collab team siya, nangyayari yan, di ba? Na yung parang mga intermission lang, pwede naman siguro. Let's say, naging successful siya ngayon sa concert niya, ano? Paano next time? May willing pa kayang, ano, gumastos sa kanya? Masyado naman to. Insulto naman kay Sarah Geronimo yun. So, kailan nag-start yung passion mo from singing? Siguro po, nag-start siya nung naniwala na yung mga tao na kaya ko kumanta. So start noon, din sinimulan ko na yung paggawa ng album launch. So, kailan nag-start yung passion? Tingnan natin kung magiging successful yung album niya, no? Tingnan natin. Malay mo naman, di ba? Pero na ano ko yung ano eh, hindi naman kasi natin pwedeng i-judge yung pagkanta ng tao do sa isang kanta na nag-viral lang. Malay mo, hindi lang bagay sa kanya yung kanta na yon, di ba? Pero turn off sa akin talaga kung ikaw ay, ang karir mo ay singer, yung magli-lip sync ka. Kasi mag-showcase ka ng talent mo dun eh. Ba't kailangan mag-lip sync ka, no? Well, diskarte naman yun, di ba? Diyos ko, sinira niya yung kanta ni Sarah. Sana next naman. Parang ganito yan, ano? Kinumpara mo kay Manny Pacquiao yung bagito na boxer na muntik ng ma-knockdown na nanalo lang by decision. Na puro kamag-anak niya pa yung judge. Pero dapat ang diskarte dito, kung ako, no, ang diskarte dito kay Fiang dapat puro original yung... Total, hindi naman siya nagsusulat ng kanta eh. Hinanapan nyo siguro siya ng kanta na lesser known or original. Wag na original, babayad ka pa ng composer dun eh. Yung mga kanta na, yung kahit sino pwedeng kantahin. Kasi makukumpara kasi talaga siya doon sa original eh. Pagka yun ang kinanta niya eh. Ngayon, kung ako, no, personal opinion ko, ganun ba kalala yung ginawa niya? Kung ako lang, hindi naman siguro. Kasi culture naman talaga sa Philippine showbiz yan eh. Yung pagka mainit ka, gagawin ang lahat sa'yo. Ano yan? Testing the waters yan siguro. Oh, singing ka muna. After ng singing, maraming nagalit. Tingnan natin yung album mo kung maganda ang performance. Kapag ka hindi, dito ka naman sa acting. Kapag ka hindi rin naman nagustuhan ang acting mo, modeling ka muna. Lahat siguro yan susubukan niya. Kasi sayang, ang alam mo nakikita ko, sayang kasi yung dami ng fans niya eh. Sayang yung dami ng fans niya. Yun ang gustong gatasan ng management. Di ba? Anyway, yan lang po muna yung pag-uusapan natin ngayong araw. Magandang hapon po. Napuri ko ba si Fiang? Hindi. Hindi ba? Anyway, bye-bye.